Magandang araw mga idol, boxing update po tayo. Protesta ni Lamont Rhodes dito kay Tank Davis. Binasura po mga idol. Bakit kaya? Ito, panoorin natin itong video ni Boxer Short. Malupit na Attorney Tolentino kung ano ang kanyang pahayag. Let's go mga idol. Huwag niyo sanang kalimutan mag-like and subscribe sa kanyang YouTube channel. Boxer Short, Attorney Tolentino. Alam naman natin na panalo si Lamont Rhodes, di ba? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ayan. Ayan, suntukan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama niyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo ang diretsong opinion hango sa ating passion. At ngayon, pag-usapan po natin ang pinakamainit na balita, ang pinaka-latest na balita dito sa naging laban ni WBA Lightweight Champion Gervonta Tank Davis at Lamont Rhodes Jr. Kung maalala po ninyo, ang labang ito nagtapos in a majority draw. Pero nagkaroon po ng kontrobersiya sapagkat nung round number 9, naaalala nyo, lumuhod bigla itong si Tank Davis, tumayo at tumalikod dito kay Lamont Rhodes Jr. Pumunta sa kanyang corner kung saan pinunasan ng kanyang cornerman yung kanyang mata dahil umano ay naapektuhan ng kemikal na galing sa kanyang buhok. Naging very controversial yung round number 9 kaya naman nagsampa ng protesta itong si Lamont Rhodes Jr. kung saan hiniling niya na baguhin ang resulta ng laban para sa kanyang pabor. Pero mga kaibigan, naglabas na po ng balita ang New York State Athletic Commission. Ayon sa komisyon, walang babaguhin sa resulta ng laban. Mananatili itong majority draw kung saan mananatiling kampiyon sa WBA Division si Gervonta Tank Davis. Ating himayin itong balitang ito mga kaibigan. Is it fair to all the parties concerned? O hindi kaya nagsipas kamay lamang ang nasabing komisyon? Lahat na ito dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Heto't pag-usapan natin ang naging desisyon ng New York State Athletic Commission na huwag baguhin ang resulta ng laban ni Tank Davis at ni Lamont Rhodes Jr. That fight ended in a majority draw mga kaibigan, and this allowed Tank Davis to retain the WBA Lightweight Championship. Two judges scored the fight, 114-114 tabla. Yung ikatlong judge, 115-113 para kay Tank Davis, pero nag-iisa siya. Ang majority ng tatlo ay dalawa. So yung scorecards ng dalawang judges na tabla, iyon ang nanaig. Pero alam nyo mga kaibigan, mga batikos ang nasabing desisyon na ito. Sapagkat nagkaroon nga ng issue ng round number 9 kung saan biglang lumuhod itong si Tank Davis. Tumayo, pagkatapos ay tumalikod dito kay Lamont Rhodes Jr. para pumunta sa kanyang corner kung saan pinunasan ng kanyang trainer yung kanyang mata dahil umano sa chemical na galing sa kanyang buhok na pumasok sa kanyang mata. So ayon sa mga fans, sa mga eksperto, yung pagluhod dapat yon ay knockdown. At magiging 10-8 ang round, yung round number 9 para kay Lamont Rhodes Jr. 10-9 yun para kay Tank Davis eh. So magkakaroon ng extra puntos itong si Lamont Rhodes had it been a 10-8 round. He would have won in the scorecards of the two judges sapagkat magkakaroon siya ng extra puntos. So hindi magiging 114-114. So Lamont Rhodes would have won via decision. Also, Lamont Rhodes could have won via disqualification sapagkat yung ginawa ni Tank Davis na bigla siyang tumalikod kay Lamont Rhodes at pumunta doon sa kanyang corner, that is also considered by many as an abandonment. Kumbaga, tinalikuran mo yung kalaban. Parang ang interpretation doon, parang ayaw mo na lumaban. Remember yung laban ng 1980 sa pagitan ni Sugar Ray Leonard at ni Roberto Duran, nagbabakbakan sila sa gitna. All of a sudden, biglang tumalikod itong si Roberto Duran. At ito'y nakita ng referee, ideklarang panalo itong si Sugar Ray Leonard via TKO. Because yung pagtalikod is deemed abandonment. And that fight became the infamous no mas, kung saan umayaw itong si Roberto Duran. So, ganoon ang tingin na marami. Meron daw ikangay similarities. Pero mga kaibigan, sabi nga po natin, hindi po ito kinilala ng New York State Athletic Commission. Hindi po nila na-recognize yung mga punto na ipinalabas ni Lamont Rhodes Jr. Para dito sa New York State Athletic Commission, sabi nila,
judgment call yon. Judgment call. Tinawag na ng referee, yung kanyang hindi pagtawag is also a judgment call. Hindi niya tinawagan, kailangan, ganun na lang, wala tayong magagawa, sabi ng komisyon. Also, sabi ng komisyon, after round number 9, tumuloy naman ang laban In fact, umabot pa ng 10, 11, 12. At yung mga boksingero, hindi naman naapektuhan doon sa round number 9. Yung nangyari sa round number 9, tuloy pa rin yung bakbakan nila. In fact, had Tank Davis knocked out itong si Lamont Roach nung 10, 11, or 12th round, hindi maaalala yung round number 9. Ganun din naman si Lamont Roach kung naging magandang performance niya in the last 3 rounds at siya talaga nanalo by decision, hindi maaalala yung round number 9. Yun ang tingin nitong si New York State Athletic Commission officials. Tingin nila, hindi naman naka-apekto sa outcome yung round number 9. Alam nyo, medyo malamya ang dating para sa akin. Parang hugas kamay. Tama. Itong naging desisyon ng New York State Athletic Commission. Ganun na lang ba? Walang mapaparusahan? When we return, hihimayin pa natin lalo ang nasabing desisyon. At eto nga mga kaibigan, medyo naging malamya ang reaksyon ng mga boxing fans at mga boxing experts dito sa naging desisyon ng New York State Athletic Commission na huwag baguhin ang naging resulta sa laban ni Tank Davis at ni Lamont Roach. Mananatili yung majority draw mga kaibigan sa kabila ng protesta ni Lamont Roach. Alam niyo malamya ito para sa akin. Sasabihin mo na lamang na judgment call ito, wala tayong magagawa para sa basketball, kahit kitang-kita mong foul, hindi natin pwedeng baguhin ang resulta sapagkat masisira ang sport. Alam nga namang magpoprotesta na lamang palagi ang mga atleta. Pero para sa atin, masakit na walang naparusahan. Hindi ko sinisisi si Tank Davis sa labang ito. Dahil ang mga boksingero talaga ay capable of having a breakdown o bizarre behavior. Si Mike Tyson nga kalagitnaan ng laban, biglang kinagat si Evander Holyfield. Si Oliver McCall, nung kalaban niya si Lennox Lewis, huwag niyong kalimutan, nagkaroon siya ng mental breakdown at bigla na lamang nag-iiyak. So, yung mga boksingero talaga, sa kainitan ng aksyon, minsan magkakaroon sila ng kakaibang behavior. Ganyan ang nangyari kay Tank Davis. So, hindi ko siya sinisisi. Ang sinisisi ko dito ay ang referee, si Steve Willis. Nakita mong may ginawang kakaibang boksingero, wala kang ginawa. Nakatunga nga ka lamang. Kumbaga, para nasa pansitan ka lamang, wala kang ginawa. Kaya nga ikaw ang referee, the third man in the ring. Ikaw ang nag-i-enforce ng alituntunin doon sa lona. Ikaw ang naniniguro na yung mga boksingero ay sumusunod sa alituntunin ng boxing. Yung mga opisyalis ng New York State Athletic Commission na nasa ringside ay wala ring ginawa. Remember, only the official, in particular the referee, can call an official timeout. Not the boxer, but the referee. Pwede siyang humingi ng official timeout. Walang ginawa itong si Steve Willis. Hindi tinawagan ng knockdown, walang point deduction or whatever na ginawa itong referee. At nakakatawa yung mga opisyalis ng New York State Athletic Commission. Ang sabi nila, hindi namin na-pause yung action, hindi namin na-review kasi daw yung video feed ng round number 9 nakarating sa kanilang monitor. Bakit mo kailangan yung monitor? Kailangan mo ba yung video feed? Nandun ka nga sa ringside, nakita ng mata mo yung nangyari. Bakit kailangan maghintay ka nung video feed sa iyong monitor? Nakita mo baka kumakain ka ng hotdog, hindi mo nakita yung nangyari, hindi ka. Yun ang trabaho mo i-monitor yung nangyayari sa ring. Yung hindi nakita ng referee, kailangan makita mo. Wala silang ginawa din. Ginagawa nilang palusot na hindi daw dumating yung video, hindi agad nila na-review, nagkaroon ng technical problem. Pero meron kang mata Nakita mo, hindi mo ginamit ang iyong mata. So ito ang masakit dito. Nagkaroon ng kakulangan yung referee, nagkaroon ng kakulangan yung mga opisyales mismo ng New York State Athletic Commission. Wala silang ginawa. Walang mapaparusahan sa kanila at maging sa referee. Yun ang mali. Para sa akin, dapat meron. Sana meron. Sapagkat magkakaroon tayo ng problema dito, mga kaibigan. May mga ilang boksingero na nakokopyahin yung ginawa ni Tank Davis, pwede pala. Wala palang problema. Ma-uphold din pala yung desisyon. Hindi ako tatawagan ng referee. Magkakaroon tayo ng problema dyan. So, dapat magkaroon ng senyales. I-fine yung referee, yung opisyales, na dapat nagmamonitor din yung laban, kailangan may kaparusahan. Hindi pwedeng wala. Kaya ka nga itinalaga as the third man in the ring. You are the one who lays down the law.
doon sa ibabaw ng lona. Ikaw ang nagsasabi kung tama yan o hindi, ikaw ang bibigay ng point deduction, etc. or even disqualify yung boksingero. Walang ginawa itong refereeing si Steve Willis. Sabi ko nga, hindi si Tank Davis ang problema. Sapagkat ang mga boksingero talagang, siyempre, bugbog na yan, makakaroon talaga ng kakaibang behavior yan. Pero yung referee, dapat may ginawa. At yung mga opisyalis at ringside, dapat may ginawa. Because they can call an official timeout and review the situation. So, ayaw nilang baguhin sapagkat lalabas yung kanilang kapalpakan. Lalabas yung kanilang hindi sila attentive doon sa nangyayari sa ibabaw ng lona. So, masakit itong decision na ito. Medyo malamya para sa akin. Medyo malamya para sa akin ang decision na ito. I think they could have just sent a strong signal na okay, hindi namin pwedeng baguhin ang resulta sapagkat magiging president ito. Ganito na lang gagawin ng mga boksingero. Magpoprotesta na lamang, kukuha na abogado. Okay, hindi namin babaguhin, pero paparusahan namin yung mga opisyalis na hindi ginawa ang kanilang trabaho. Iyan po mga kaibigan, ang aking posisyon dyan. Okay lang ang judgment call, pero kailangan may pinarusahan yung mga opisyalis. So grabe mga idol, no? Talagang hindi ba binago ng komisyon ang naturang laban. At imagine nyo, buong bansa ang nakakita sa nangyari at nakikita, no, na talagang talo talaga itong si Tank Davis. However, hindi binago kasi alam nyo mga idol, sino ba si Tank Davis at sino ba itong si Rhodes? Mas malaki ang value itong si Tank Davis. Ngayon, kung babaguhin yun, business is business, no? Ayaw nila na bumaba ang value ni Tank Davis. At alam naman natin na itong si Tank Davis na maraming mga galamay, no? Hindi basta-basta. Pero tama yung sinabi ni Attorney Tolentino na hindi natin masisisi itong si Tank Davis sapagkat boxer siya eh. Ang referee talaga dapat. Kasi siya yung nakakaalam eh. Kapag tumalikod ka or lumuhod ka or yung gloves mo pag pumatong na sa baba, knockdown na po yan. So, bibilangan ka na po ng 10 yan. Pero dito po, gaya ng sinabi ng Atty. Tolentino nating malupit, talagang mayroong kakaibang ginawa ng referee. So, kitang-kita sa buong mundo na talo talaga si Tank Davis sa score. So, isa pa, no? Kung maalala nyo mga idol, itong si Tank Davis, ayaw talaga lumaban sa Riyadh season. No? Kasi, ang gusto ni Alarcik kasi, no, na lumaban itong si Tank Davis sa mga di-kalibre. Kung baga, yung talagang parehong champion. Kung ito, si Rhodes ang nakalaban niya, at doon nangyari nga, no, itong laban na to sa Riyadh o sa UAE, alam naman natin na kapag ikaw ay lamang sa score at nakikita na ikaw ang panalo, panalo ka talaga. So, kaya ayaw ni Tank Davis sumali sa Riyadh season. So, para sa akin mga idol, talagang ang may mali dito ang referee talaga. So, grabe, no? Ganun na palaga ang boxing ngayon. Siyempre, pag may malaki kang kapit dyan sa commission, hindi talaga mababago. Madaling mabago. Pero kapag wala kang kapit, ay kagad-agad yan babaguhin. So, kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? No, sa ibinasura ang protesta ni Lamon Rhodes dito sa laban ni Tank Davis, no? Na binasura nga at still champion pa rin itong si Tank Davis. Nakakahiya ito eh. So, please comment down below mga idol at huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito kay Boxer Short, Attorney Tolentino mga idol at sa atin din na YouTube channel, DJL Sports TV. Okay mga idol, ingat po kayo lagi.